I originally speak Ilonggo, but I could also speak Cebuano. Kinsa man ang mga Hilonggo dire? Orag wala yung Ilonggo dire. Yan, palakpan po natin ang mga Hilonggo. Yan. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Ilonggo po ang lingwahe sa langit. Pangalawa po sa Cebuano at pangatlo po ang Ilocano. Pangapat yata, Pastor, ang Tagalog eh. Biro lang po. September 2, 2024 last year, at 6 o'clock in the morning, my wife battling severe heart issues. And after many days and hours of struggle, she breathed her last. She was supposed to celebrate her 34th birthday and was scheduled to be operated this year sa Philippine Heart Center, but unfortunately, nauna po na po siyang tinawag ni Lord. Incidentally, few years back, April 25, 2012 to be exact, my first wife contracted a brain tumor. And after 8 long years of in and out of the hospital and suffering from that disease, she went home to be with the Lord. Needless to say, alam niyo naman po siguro pag namamatayan po ng asawa, hindi po tayo nag-aasawa para mamatayan. Are you following? Nag-aasawa po yung tao, ang ating desire is mamumuhay po tayo nakasama yung asawa habang buhay. I've been serving the Lord since September 1990. So almost 36 years in the ministry this coming September. And dahil nga po doon sa mga pangyayaring yon, second night ng wake ng aking misis last year, I had to be hospitalized dahil nga po tumaas na po ng gusto yung BP ko. Nasa 190 over 120 na po. After a lot of checkups and tests, finally, they have determined my sickness, which is meron pala po akong heart failure. At 99% of my heart arteries in my body has been blocked. And siguro po naman, 60% minsan na nabablock yung heart arteries natin, minsan nang tumutumba yung tao, namamatay lang po ng bigla. Sa akin po is 99% blocked. And yet, buhay pa po ako, no? Sige po, palakpan po natin si Lord. Nag-aalala po ang aming mga leaders sa church na mapagmahal po naming family. Nandito po sila, mga members and leaders po namin at mga kaibigan ko po. So I was supposed to take a long overdue sabbatical in the US this year supposedly para magpahinga dahil nga po sa almost 36 years of non-stop pastoral ministry. But then, through the insistence and gentle nudging ni na Pastor Raul at Pastora Jessica Mihino, napunta po ako dito, kami po dito, ng February this year. I brought 13 other leaders with me. And supposedly, yung akin pong plano na pumunta nga po mag-sabbatical sa US this year ay nabago because of my attendance here dito po sa Butuan training. Needless to say, I understood and I believe with all of my heart that this vision of home office was a vision from the Lord. Particularly a vision to empower His church, especially in this last of the last days. Meron po akong doctoral degree at nagtuturo po ako sa aming Bible school at seminary. At ang akin pong major sa akin pong doctoral degree is in the area of church growth. I understood na ang church ay lumalago dahil sa maraming bagay. Sa Pilipinas at saka sa buong mundo, 95% of evangelical churches are between 30 to 90 members. Napakaliit po. 95% of evangelical churches all over the world. And the very reason kung bakit hindi lumalago yung church, because yung pastor po nila hindi po makapag full time. Kadalasan po nagtatrabaho
magmi-ministry lang po ng Saturday, ibig sabihin po, one day yung preparation ng marami pong pastors sa kanilang preaching and teaching and administration. And as a result, hindi po lumalago yung church. Kaya yun po yung cycle, no? Na kung bakit hindi lumalago yung church, kasi yung pastor wala pong time, kasi wala po siyang financial support. Matagal-tagal na rin po ako sa ministry. In fact, I serve as the G12 coordinator ng Baguio and Trinidad in the Cordilleras. And nagsiserve din po ako na today as president ng amin pong Southern Baptist denomination sa buong Cordillera. And sa akin pong mga exposure sa responsibilities nito, nakita ko po na marami pong churches ay nag-struggle for lack of finances. So I understood na ang kailangan ng churches is not only a vision to empower members and leaders for ministry, but also finances that would empower the church to reach out to different areas and impact for the sake of the Great Commission. So yun po, I changed my plan, and dahil nga po naniniwala ako na ito po yung move at gusto ng Lord na magawa sa akin or sa amin as a church. So last April, nagdala po ako ng 11, and today, may 13 po akong kasamang leaders. And of course, may 4 po kaming pastors na kaibigan ko din po sa Agape sa Church sa Trinidad, sina Pastor Juanito at Pastora Rodelin. Sa Nueva Vizcaya, sina Pastor Lorena. Sa isang church po sa Pangasinan, sa Household of Faith. And of course, sa Touch Life, no? So, hindi lang po kami nagpapadala ngayon ng aming pong leaders to be trained, but also because we would like also to share this to other churches, because we believe na hindi lang po dapat ang tayong mga churches ang lalago, kundi lahat ng churches ng Lord dapat ay lumago at mag-impact para sa glory ng Lord. Are you with me? So, salamat po sa buhay ni na Pastor Nonon for selflessly sharing what the Lord has put in their hearts. And we are benefiting so much. And we pray that more people will also benefit from this training, no? Bago pa lang po kami, obviously, nung February pa lang kami nagsimula. But kahit bago po kami, may ilan na po kaming clients. At ang mahalaga po doon ay yung natututo kami manalangin at natututo kaming mag-fasting habang kumakain. Natututo kaming magiging patient and persevering para kay Lord. Alam po namin na if this is the vision of God, I'm convinced that this is the vision of God, it will never lack His provision. God's vision done His way will never lack His provision. Alam ko po na mahalaga po yung sa ngayon po, yung aming home office nagsimula. Meron na po kaming 24 na workers doon. And 11 ito, pagdating po namin doon na 11, they will be added sa amin pong home office. Ang pangalan po ay The Multipliers. Because we'd like to multiply disciples. We'd like also to multiply sales. And we'd like also to partner with companies and clients that we would like to multiply yung kanilang influence sa kanila pong company. No? Alam ko po na maigsi ang panahon. Kaya dapat po, i-maximize natin yung bawat opportunity. I remember a story in April 14, 1912, when the Titanic sank. No? Sabi po ng may-ari ng Titanic, ito daw po yung barko na hindi magsisink. But nakapag-hit po siya ng icebergs and on its way na malulunod na po. Ang Titanic ay naglulan ng richest and famous during its time. And sa nandun po yung mga mamayayaman sa buong mundo. And nung nag-sink na po yung Titanic, marami po mga babae at mga bata, inuna po nila doon sa lifeboats. Sabihin natin lifeboats. Meron pong isang babae doon na may edad na pero obviously mayaman. Nandun na po siya sa lifeboats, but she begged the crew members na kung pwede makabalik lang po siya sa kanya pong room. So sabi niya, ma'am, nalulunod na ang barko, nagkukumahog ka pang bumalik. So nagkiusap po talaga siyang gusto, binayaan po siyang bumalik. Akala po ng mga crew members, bumalik siya doon para kuhanin ang kanyang maraming diamante at marami pong pilak, maraming kayamanan. Pagpasok niya po ng room niya,
Actually, hindi niya po kinuha ang kayamanan. Nakakalat po ang diamante sa floor, nakakalat ang maraming pera sa floor, wala po siyang dinampot doon. Mga kwintas niya at saka mga necklaces ay nakakalat, mamahalin, hindi niya po kinuha. Alam niyo po kung anong kinuha? Ang kinuha niya po ay, sa amin po sa Ilonggo, orange. Orange ba? Orange. O-R-E-N-S. Orange. Hindi ba? Biro po. Orange po. Ang kinuha niya po is orange. A few hours ago, ang babaeng ito at maraming tao na kasama niya were so preoccupied with the riches of this world. When her life was hanging in the balance and was ticking away and about to end, nag-change po ang kanyang priority. Are you with me? I believe with all my heart that we are living in the end of the end days, in the last of the last days. I hope and I pray that we churches should shift our priorities. And we would treat each day as if it's our last, because it could be our last. I hope and I pray that we will empower churches, not only disciples, to produce disciples, but let's empower churches to have financial capabilities and abilities to finance the Great Commission and create a greater impact, not only our community, our city, but also our country and the sake of the world. Amen.